What's up, this is Cotman back again for another video. So, Blue Yeti, may Blue Yeti tayong dumating, another power station, and this time mas malakas po ito and mas maraming supported na devices. So this is again the Blue Yeti AC180. So, another feature ni Blue Yeti, pwede po siyang i-charge sa solar, which ito ginagamit natin for almost 2 months na yata. Ang tagal na rin. So, since nagagamit ko na siya, ang sabi ko lang is usually na full charge siya within 12 hours. Kaso, yun ay kung maganda ang sikat ng araw. Kapag ka hindi masyado maulap or something. Minsan, inabot siya ng 2 days bago siya full charge. By the way, this one, available din po ito sa Blue Yeti Lazada store at Shopee store. Iwan ko na lang yung link dito sa video description. Hiwalay po siyang binibili sa Blue Yeti na AC180. Actually, marami po doon na iba-ibang variant, iba-iba rin yung voltage at wattage. So, kayo na lang pong pipili. But this one is 200 watts capacity, 200 watts speed pag charge si AC180. Usually nga, sabi ko, 12 hours kapag ka mataas ang sikat ng araw. But pagka maulap, naabot ng 2 araw. But I guess that's enough naman siguro for ilaw, electric fan, pwede na yun. But anyway, ito po ipapakita ko sa inyo paano siya gamitin. Usually kasama naman na itong mga adapter na to. Kapag bumili po kayo nito, kasama na yung adapter sa box. Yes, so this one, pinakita ko na to dun sa unang video. Hindi ko na ipakita sa inyo kung paano siya gamitin. So, may kasama na siya, nakakabit na to, ganito. Tapos yung adapter naman nasa box, ito gagamitin nyo to. Pag ikakabit, ito hanapin nyo lang tong adapter na to. So, ganito ang dulo. Yan. Tapos, syempre, sasaksak nyo. Color coded naman siya, so hindi kayo malilito. Saksak. And then, sa itim, again, color coded naman, hindi ka malilito. Ito yung sa itim naman. Yun. And then, yung dulo, yun po ito, ang isasaksak natin dito. Okay? This. So, yun po. And then, ito namang mismong power, itong solar, is yun yung ilalagay natin dun sa initan ng araw. Okay? So, medyo patanghali na tayo. So, mangyayari dyan is, siguro mga around 20 to 30% lang yung ma-charge natin kasi medyo maulap din. So, I'm not really sure kung kahit 50% tayo dito. But, again, yung 30% na yun, actually matagal na yun. Kung ilaw lang at saka electric fan na maliit ang gagamitin. Yung clip fan, mas mura po yun sa kuryente. So yun, setup lang. By the way, remind ko lang kayo na ito ay IP67 splash proof lang po ha. So that means pwede lang siya maambunan, pero di siya pwedeng malublob na matagal sa tubig. Kung saan ang araw yun dun siya nakalin. IP67 means splash proof lang po siya. Kailangan siya maambunan. So kapag nag-start ng umulan, meron pa kayong mga 1 to 3 minutes para magmadali na ligpitin siya. Otherwise, baka alam na masira. IP67 is not waterproof. It's just splash proof. Okay? Malinaw? Good. So ayun, as you can see, meron tayong at least 43 watts na output, mga actually 30 kasi hindi lahat nasisikatan ng araw. So mamaya masisikatan din yan ng full, mas tataas. But anyway, usually yan, ganyan lang ginagawa namin araw-araw para makapag imbak ng energy. Madala siya for emergency or minsan ginagamit rin dito sa bahay para makabawas sa kuryente na kinukonsumo. Kung pang electric pa lang naman, pang TV, ilaw, rice cooker, pwede po siya sa rice cooker since this one again is 1,800 watts. Mga rice cooker is usually nasa 800 watts lang naman. So, yun. So, yun. Naglalaro tayo around 30 watts kasi hindi po, medyo kumukulimlim kasi medyo maulap. As you can see, gumagalaw yung ulap. So, medyo sobrang liliwanag tapos lalabo ulit. Ganoon. So on and so forth. So, again, usually kapag maganda ang sikat ng araw, maabot po yan ng around 200 watts. And then kapag ganoon, mas mabilis siya full charge, mga around 10 to 12 hours bago full charge. Yun yung average. Again, hindi po absolute yun na within the day ma-full charge. Possible na inaabot ng 2 days bago ma-full charge. Pero but then again, yung 50% po niya na charge, usually nakakapagluto na ng 2 putahe. Isang saing tsaka isang ulam sa rice cooker. Not bad, diba? Or kung kuryente at saka ilaw lang, electric fan at saka ilaw, naabot naman ng mga at least 6 to 7 hours. 50% yun ang pinag-uusapan natin. 50% lang yun na charge. So, yeah. Kung makaka 100%, syempre, mas matagal yung kanyang bago maubos. So, yun. Anyway, ganyan lang. Basta meron kayo nito solid na, malaki din matitipid nyo sa kuryente kasi ibang appliances is dito nakukonsumo, hindi na kayo laging aasa sa Meralco. Yeah. Kung mas marami pa sanang ganito at mas marami pang solar na
panel, hindi na ako masyadong aasa sa Meralco. Ipon-ipon lang ako, pakunti-unti lang, and then magiging hindi na masyadong ang laki kasi na ngayon ng Meralco ng bayad sa monthly. Maabot kami ng 8 to 12,000. Depende pa yun sa konsumo, may aircon pa. Yeah. So, aircon, syempre hindi ko siya pwedeng pa sa aircon. This one is medyo alanganin sa aircon. But other stuff, again, rice cooker, electric fan, dalawang electric fan, minsan tatlo, then sasabay sa TV, and then may ilaw. Not bad, pwede na. Okay? Everyday ganyan. Anyway, kung interesado ako, iwan ko yung link dito sa video description or ipipin ko sa comments yung mga link dito. Again, medyo may kamahalan to. I consider this naman as an investment. And Bluetti claims na good for 10 to 15 years ito gagamitin. Both. This one kasi kaya niya hanggang 2,000 to 3,000 cycles, I believe, kung tama ang pagkakaalala ko. And then this one, around 10 years bago daw tuloy ang bumigay. So, I believe sakto na yun. Kung gagamitin ko lagi, balik na yun sa puhunan. Ay, makulimlim na naman ulit. I don't know why, pero makulimlim na. And bumaba siya sa 20%. Like I said, hindi siya consistent. But still, free na yun eh. Why not? Yun lang. Medyo may kamahalan lang talaga itong si Bluetti. And if nothing else, just consider it an investment. Okay? So, yung big deal din kasi talaga kapag mayroon kayong mapagbababaran dito. Hindi ko i-recommend na mag-charge kayo sa labas ng bahay nyo kung saan maraming dumadaan sa tabing kalye. Possible manakaw to, may kamahalan din to. Hindi rin, mas mahal pa to sa mga cellphone nyo at mga tablet at mga PC. I had 4 Bluettis na rito. Yung isa is going 4 years na. May katagalan na. And hanggang ngayon okay pa rin siya. So that is why tested ko na rin talaga ang Bluetti. Yun lang naman. So yun, kung mag-charge kayo, mas maganda sa bubong para hindi agad makuha ng mga magnanakaw. Kung may magkaka-interest lang naman, or maybe kung may terrace kayo sa taas, like this one, may terrace kami sa taas and katabi lang namin ang bubong, so that is why andyan lang siya sa bubong. And then pagka umulan, hablutin lang or kukunin lang. Easy, diba? Easy access. So yun, pangalawang araw na ngayon, 4 na hapon na. So, final na full charge na sa pangalawang araw nga lang. So, yun. Just in case na, again, pagka maulap, mas matagal siya, inabot ng 2 days. Pero, again, 50% is still usable pa rin ako. Kahit 50% lang na consume, ang i-charge niya, or na-i-load niya, or na-i-lagay niya rito ng solar, dito sa ating Bluetti, it's usable pa rin naman yun. Again, mas maganda nga na ginagamit siya ng paulit-ulit, and sinacharge siya ng paulit-ulit. Masama lang naman sa mga ganitong battery, or ganitong power bank, or power station, is ini-empty talaga. So, hanggat maaari, 10%, 15%, charge na ulit. Solar man yan or outlet or kung saan ang trip nyo na yung sa kotse, pwede rin. So yun, pwede na siya ulit gamitin. Alright? At syempre, pwede nyo rin siya i-charge using sa normal na outlet. Okay? So, ayun pala. Yun. So, kapag normal na outlet, kaya niya hanggang 1,100 to 1,200 watts. Mas mabilis. 1 hour lang, full charge na ganito. Kapag ka direct sa outlet. Pero syempre, mas maganda. Ito lang naman kung nagmamadali kayo, pero mas maganda pa rin syempre sa solar. Para syempre, wala kayong babayaran, zero energy cost. Okay? Again, pwede po siya. Mas mabilis siya sa outlet hanggang 1,000 watts mahigit. 1,000 watts mahigit. Okay? Any options lang naman. Okay? Mas recommend ko pa rin syempre go solar para wala kayong babayaran or hindi tumataas ang bill nyo. Okay? Sa solar kasi, although mabagal, pero at least pwede na. Up to 200 watts pag solar eh. Okay na, diba? Yan lang. Just reminder lang na pwede. Outlet. Kung gusto nyo yung outlet. At nagmamadali kayo. Actually, pwede rin siya isaksak o i-charge sa kotse nyo. Kunwari, pupunta kayo ng outing. Hindi nyo na full charge or kulang yung charge. Okay, nakalimutan nyo i-charge. So, malayo naman ang biyahe nyo. I-charge mo gamit ang kotse mo. So, isaksak mo lang to sa kotse. And then, saksak nyo to sa Bluetti. Mag-charge din siya gamit ang kotse nyo. So, tatlong ways para i-charge ang Bluetti AC180. Nice, di ba? Daming options. Again, kung interesado kayo, iwan ko ang link nito sa video description or ipipin ko na lang sa comments, okay? I'll talk to you again soon.